Nakasimangot na pinapanood ni Anthony ang masayang pakikipag-usap ni Evelyn kay Carlo, ang binatang anak ng hardinero. Lalong umusok ang ilong niya nang pisilin ni Carlo ang matangos sa ilong ng dalaga. Eve, pumunta ka dito. May uutos ako sa iyo. Mariin na sigaw niya. Tumango ang dalaga at nagmamadali na tumakbo papasok sa loob ng bahay. Bakit nakatambay ka sa labas? Hindi pa naman oras ang pahinga. Magtrabaho ka nga. Masungit na utos niya. Day off ko po ngayon, sir. Kaya napagpasyahan kong tumulong sa pamimitas ng mga bulaklak. Kalmado na sagot ni Eve, but deep inside, galit siya at gusto niyang sapakin ang binata. Nakalimutan kong day off mo ngayon. Pumunta tayo sa kusina. Sabayan mo ko kumain. Po? Sigurado ka? Nagtataka na tanong ng dalaga dahil for the first time after 6 months sa pagiging personal maid niya ay gusto siyang makasabay kumain ng boss niyang strikto at tupakin. Oo, sumunod ka sa akin. Casual na sagot ng binata. Wag na po, sir. Mamaya na ako kakain. Kasabay ni Nana Rosa, Mang Damian at Carlo. Magalang na pagtanggi ng dalaga. Desk, ang arte mo. Huwag mong tanggihan ng grasya. Aalis tayo mamaya kaya kailangan busog ka para hindi ka himatayin kasusunod sa akin. Masungit na paliwanag ng binata at hinila nito si Eve papunta sa kusina. Naninikip ang dibdib na umupo si Eve sa antigong bangko at tinitigan niya ang plato para maitago ang pamumula ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niya magtampo dahil wala siyang karapatan, pero mababaw ang luha niya, madali siyang masaktan. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho bilang personal maid ni Anthony Laurent. 6 na buwan na siyang nagtitiis sa tampalasan nitong bibig. Galit sa kanya si Anthony dahil ayaw nito ng personal maid dahil nakakasakal daw. Gusto na niya mag-resign pero hindi pwede dahil sa hirap ng buhay. Last year na stroke ang papa niya habang naghahango ng uling. Tapos, 8 buwang buntis ang mama niya at mayroon pa siyang 4 na kapatid. Graduate siya ng high school. Pagkalabas ng ospital ng papa niya, nag-apply agad siya ng trabaho kay Senyora Ana. Sa kabutihan pala, tinanggap siya bilang personal maid ni Anthony dahil may asthma ito. Hinihika at hinahapo agad kapag napapagod. Natutuyuan ng pawis at nakakalanghap ng alikabok. Eve, are you okay? Galit ka ba? Mahinang tanong ni Anthony. Bakit mo po tinatanong? May karapatan po ba akong magalit? 6 months mo na po akong sinisigawan pero never kitang sinagot dahil boss kita. Pero sana naman po bumait ka na. Naiiyak na sagot niya. Okay. I will try my best. Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Anthony at nilagyan nito ng kanin at ulam ng plato niya. Naguguluhan na kumain si Eve habang palihim na pinagmamastan ang bawat kilos si Anthony. Hindi niya mahulaan ang dahilan kung bakit bigla itong bumait ngayong araw. Pagkatapos kumain, naligo si Eve at inilagay niya sa bag ang mga gamit na kailangan ng binata. Pumunta sila sa mall. Habi ni Anthony na maglaro sa mga arcade machine pero nagulat siya nang pumunta sila sa bench store at sinabi ng binata sa sales lady na bibili ito ng damit pambabae, bra at panty. Sir, pumili ka na po ng mga damit na gusto mo. Magalang na saad ng sales lady. If pumili ka ng damit, bra at panty na gusto mo. Sukatin mo sa fitting room para sigurado na kasya at bagay sa iyo. Casual na utos si Anthony. Pero bakit po ko bibilhan ng damit? Hindi naman ako bumabali. Tsaka mahal ang mga nabit dito. Hindi ko afford bayaran. Namumula ang mukha na sagot ni Eve dahil hawak-hawak ni Anthony ang kulay pink na panty. Peace offering ko sa'yo. Bayad sa lahat ng sama ng loob na ibinibigay ko sa'yo sa loob ng 6 na buwan. Huwag mong tanggihan dahil minsan lang ako maging mabait. Nagpipigil ng ngiti na sagot nito.
Salamat po, sir. Pero baka nilalagnat ka, kaya ang bait mo sa akin ngayon. Dadalhin po kita sa pinakamalapit na ospital para ma-check ang temperature. Shut up, Eve. Napaka-OA mo. Pumunta ka na sa fitting room. Kasama itong mga damit ngayon din. Kung ayaw mong ako ang magbihis sa'yo. Pilyong banta ni Anthony at ngumiti ito. Kumabog ang dibdib ni Eve nang masilayan niya ang matamis na ngiti ng binata. For the first time, nagmukha itong anghel at na-appreciate niya ang kagapuhan nitong taglay. Puisit, marunong naman pala siya magbiro at ngumiti. Pero bakit ngayon lang niya ginagawa? Dapat noon pa para hindi sumama ang loob ko at para hindi nasayang ang luha ko. Mahinang bulong niya habang nagsusukat ng damit. Gaga ka talaga, Evelyn. Napakanega mong mag-isip. Dapat magpasalamat ka ng bongga dahil sinapian ng kabutihan ang puso ng boss mo na palaging may sanib. In fairness, alam niya ang size mo. Siguro matagal ka na niyang pinagmamasta na hindi mo lang alam. Maharot na tila ang isip niya kaya parang tanga na tumawa siya mag-isa. Pagkatapos mag-shopping, pumunta sila sa Loren Restaurant. Kinausap ni Anthony ang mga staff at kumain sila doon. Eve, nag-enjoy ka ba? Nagmamaneho na tanong ni Anthony. Sobra. Ngayon ko lang na-experience sa mag-shopping para sa sarili ko at kumain sa mamahaling restaurant. Thank you so much sa experience, sir. Hindi ko ito makakalimutan. Nakangiti na sagot ang dalaga. Mabuti naman, masaya ka. Mamamasyal tayo ulit sa susunod na day off mo para hindi ka mainip sa mansyon. Casual na sagot ni Anthony habang pinagmamasta nito ang mukha ni Evelyn sa salamin. Naghihikab na tumango ang dalaga. Kanina pa siya inaantok. Ngumiti si Anthony na makita niyang tulog na si Eve. Kinuhanan niya ng picture bago niya ipinasok ang kotse sa garahe. Magandang hapon po, sir. Gigisingin ko na po si Evelyn para makatulog siya na maayos sa kama. Magalang na saad ni Carlo. No, wag mo siyang gisingin. Bubuhati ko siya. Kunin mo sa likod ang mga paper bag. Dalhin mo sa kwarto ni Eve. Malamig na utos si Anthony sa binata. Nagtataka na tumango si Carlo at maliksi itong kumilos. Binuhat ni Anthony si Eve pero bigla itong nagising. Pumadyak ito at sumigaw dahil sa gulat, kaya nabitawan niya ang dalaga at nahulog ito sa semento. Aray, masakit! Nakahawak sa balakang na sabi ng dalaga. Deserve mo yan. Ang arte mo kasi. Sarcastic na sagot ni Anthony bago ito pumasok sa bahay. Diyos ko! Naging dragon na ulit ang ugali niya. Hay, ang hirap talaga niyang pakisamahan. Pero, teka, bakit niya ako binuhat? Siguro concern siya sa akin. Assuming nabulong ng dalaga at kinikilig na pumunta siya sa kwarto. Naghihikab na pinagmasta ni Anthony ang paghahain ng almusal ni Evelyn. Gumuhit ang matamis na ngiti sa sexy niyang labi na kumanta at kumembot ito. Dang, she's cute. Natutuwa na bulong niya pero bigla siyang nainis ang pumasok si Carlo sa kusina. Good morning, Lynn. Ganda ng gising mo ngayon ah. Nakangiti na bati ni Carlo at tumikit ito sa dalaga. Good morning, Carl. Siyempre maganda ang gising ko ngayon kasi medyo close na kami ni Sir. Oh, talaga? Nagtataka na tanong ni Carlo. Oo, close na kami. Anyway, gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Nakangiti na tanong ni Evelyn. Dumilim ang anyo ni Anthony at tumaloy ang galit sa kanyang mga ugat matapos siyang marinig ang sinabi ng dalaga at nagmamadali siyang pumunta sa kusina. Eve, bakit pa ipagtitimpla ng kape si Carlo? Hindi mo naman siya asawa. Po? Magkaibigan po kami ni Carlo at wala pong mali siya ang pagtitimpla ko ng kape. Malumaning na sagot ang dalaga pero tulido ang kanyang isipan at damdamin dahil sa galit sa anyo ni Anthony. He's not your boss, kaya wag mo siyang pagsilbihan.
Now, ipagtimpla mo ako ng black coffee. Mariin na utos ito at umupo sa bangko. Sir, bahal po sa iyo ang kape. Sa labat po ang pwede mong inumin. Nakayuko na sagot ni Evelyn. Okay, give me a ginger tea. Desabay na tayo kumain. Malumanay na sagot ng binata habang pinagmamastan ang paggibot ng mga labi ni Evelyn. He was really happy tuwing nakikita niyang palihim na naiinis ang dalaga. Minsan nga gusto niyang humalakhak tuwing bumubulong ito at nagdadabog ng palihim. Alam niya na madalas magalit si Evelyn pero hindi siya bumabait dahil nagiging happy therapy niya ang bawat reaksyon at emosyon na lumalabas sa maganda nitong muka. Ewan, hindi niya alam kung bakit siya apektado sa bawat galaw ng dalaga at hindi niya alam ang dahilan kung bakit naiinis siya kay Carlo tuwing kinakausap at nilalambing nito si Evelyn. Sus, napakatanga mo, Anthony. Nagsaselos ka kay Carlo, kaya ka naiinis. Kunwari hindi mo alam. Nakangisi na sigaw ng isip niya. Sir, ito na po ang salabat. Gusto mo po bang lagyan ko ng pancake at avocado ang plato mo? Nagbablush na tanong ni Evelyn. No, maupo ka na. Casual na sagot ni Anthony at nilagyan nito ng pancake at avocado ang plato ng dalaga. Nagtataka na kumain si Evelyn. Gusto niya magpasalamat pero hindi niya magawa kasi baka ibang salita ang lumabas sa bibig niya. Mahirap na. Eve, malapit ang birthday mo, di ba? Anong plano mo? Kumakain na tanong ni Anthony. Plano ko po sanang umuwi muna para makita at makisama ko saglit ang aking pamilya. Gusto ko rin na ipagluto sila ng spaghetti pero hindi pwede kasi nasa ibang bansa si Senyora. Wala pong magbabantay sa'yo. Malungkot na sagot niya. Hindi mo ako kailangang bantayan. Hindi ako sanggol at payag akong umuwi ka kung isasama mo ko. Palagay ko kasi mas magiging masaya ang birthday mo kapag magkasama tayong dalawa. Malambing na paliwanag ni Anthony na para bang protective boyfriend ito kung umasta. Samantalang sobrang sungit ito at lagi sumisigaw last 6 months ago. Sir, nilalagdan ka po ba? O baka naman double ganger ka ni Anthony? Kasi kahapon ka pa mabait. Malapit na po ako mabaliw kaiisip kung bakit biglang lumambot ang puso mo. Nalilito na tanong ni Evelyn dahil hindi siya sanay na generous at mabait ang masungit niyang amo. Double ganger? No way. Hindi ako multo. Hindi ako ligaw na kaluluwa. Ako to, si Anthony. Bumait na dahil takot ako mapunta sa impyerno. Sorry na sa lahat ng mga ginawa ko. Bati na tayo, okay? Sige po, bati na tayo. Pero hindi ka pwede sumama sa akin dahil maliit ang bahay namin. Wala kaming aircon at kwarto. Tapos buntis pa si mama. Baldado naman si papa. Honest na sagot ni Evelyn. I don't care about your reason. Sasama ako pag uwi mo kahit ayaw mo. Subukan mo tumanggi. Forever ka nang hindi makakauwi. Nakangiti na pananakot nito. Hay, sige na nga. Sumama ka na. Ang kulit mo. Nakasimangot na sagot ni Evelyn but deep inside tuwang-tuwa siya dahil may happy humor din pala ang boss niya na palaging galit. Sana po Lord, tuloy-tuloy na ang pagiging mabait niya para hindi ako tumanda agad. Masaya na bulong niya. Mag-impake ka pagkatapos ating kumain. Lahat ng kailangan ko ilagay mo sa maleta. Aalis tayo mamayang hapon. Aalis tayo agad? Pero bakit? Sa isang araw pa ang birthday ko at hindi pa ako nagpapaalam kay Senyora. Nagtataka na tanong ni Evelyn dahil nagmamadali si Anthony na umalis. Dahil gusto kong makasama ka na matagal at gusto kong ilayo ka kay Carlo. Malambing na bulong ng isip ni Anthony pero hindi niya kayang sabihin kasi baka pagtawanan siya ng dalaga dahil pinapalayas niya ito noon. Yes, aalis tayo mamaya para medyo matagal ang bakasyon natin.
Excited akong pumunta sa bahay ninyo dahil sariwa ang hangin sa bukid. Makakalanghap ako ng fresh air at makakakita ng magandang tanawin. Okay, pero magpaalam muna tayo kay Senyora bago umalis para alam niya na sumama ka sa akin. Ipangako mo rin sa akin na hindi ka magrereklamo at mag-iinarte pagdating mo sa bahay ng parents ko. Sinasabi ko sa'yo, pangit ang bahay namin at sa pugon kami nagluluto. Seryosong paliwanag ni Evelyn. Promise, magbibehave ako. Hindi kita bibigyan ng stress. Ako na ang magpapaalam kay mama. Nakangiti na sagot ni Anthony. Excited itong makilala at makasalamuha ang pamilya ng dalaga. Masaya na tinapos sila ang pagkain. Nilinisan ni Evelyn ang mesa. Hinugasan ng pinggan at magalang siya nagpaalam kay Nana Rosa at Mang Damian. Nagtaka si Evelyn nang ipark ni Anthony ang kotse sa parking area ng hypermarket. Anong gagawin natin dito? Siyempre, mamimili. Alangan namang umuwi tayo na walang pasalubong. Anong kakainin natin doon? Nagbubukas ang pinto na sagot nito. Mamimili tayo? Wala akong pera. 1 kilo na spaghetti lang naman ang ihahanda ko. Meron spaghetti sa tindahan ni Aling Myrna. Lalahukan ko ng 1 lata ng corned beef at 1/4 na hotdog. Masarap na yon. Ang importante, may handa ako kahit kaunti. Magalang na sagot ni Evelyn. Okay, magluluto tayo ng spaghetti. Pero ako ang magde-decide kung ilang kilo at kung ano ang mga sangkap. Bumaba ka na. Mamimili na tayo. Ayaw ko. Umiling na sagot ni Evelyn. Bakit ayaw mo? Nayayamot na tanong ni Anthony. Kasi overbali na ako. Nakakahiya na kay Senyora. At plano kong bumili ulit kapag nanganak na si Mama para mayroon siyang panggastos at pambayad sa ospital. Nakayuko na sagot ni Evelyn. Don't worry about your bali. Hindi kita sisingilin. Now, bumaba ka na. Samahan mo ko mamili ng mga birthday gift ko sa'yo. Nakangiti na wika ni Anthony para mawala ang nararamdamang hiya ni Evelyn. Salamat, pero wag na. Umalis na tayo. Seryosong sagot ang dalaga dahil ayaw niya magkaroon ng utang sa loob sa binata. Mahirap na baka sumpatan siya paglipas sa mga araw. Disk, ang arte mo. Ikaw na ang bibigyan ng regalo. Ayaw mo pa. Mariin na sagot ni Anthony at bigla siyang binuhat palabas ng kotse kaya napatili siya ng malakas. Oh my God, sir! Ibaba mo ko! Baka isipin ng mga tao na boyfriend kita. Makarating pa kay Senyora. So what? Ano masama doon? Dalaga ka, binata ako. Anong problema mo? Wala naman, di ba? Hayaan mo silang mag-isip. Naglalakad na sagot ni Anthony. Tumigil ito sa harapan ng security guard. Sir, inspection lang po. At bakit karga mo po si ma'am? Magalang na tanong ng security guard. Sir, inspection lang po. At bakit karga mo po si ma'am? Magalang na tanong ng security guard. Buntis ang misis ko. Naglalambing. Ako ang pinaglilihian niya. Tilyang sagot ni Anthony at kinindatan nito si Evelyn. Napanganga ang dalaga at namula ang kanyang mukha. Kinikilig naman na tumawa ang security guard. Sige po sir, pumasok na kayo. Thank you. Nakangiti na sagot ni Anthony at naglakad ito papunta sa cart bago may angat na ibinaba si Evelyn. Sir, bumili tayo ng 1 kilong asin. Kumakabog ang dibdib na bulong ng dalaga. Sure. Pero, bakit ang dami? Nagtutulak ng cart na tanong nito. Isasabay ko po sa katawan mo, sir, para matanggal ang mabait at sinungaling na engkanto na sumanib sa'yo. Nahihiya na sagot niya. Humalakhak si Anthony at kinuha niya ang 1 balot na iodized salt sa estante. Go ahead. Sabuyan mo na ako ngayon. Wag na po. Mangangalat. Pagagalitan tayo ng management. Nakayuko na sagot ni Evelyn dahil sa kahihiyan. Very good. Ang talino mo, Eve. Pero,
Hindi ka ba natatakot na baka iwanan kita sa counter pagkatapos nating magpakwenta mamaya? Hindi ako natatakot dahil sinabi mo sa security guard na asawa mo ko. Maraming nakarinig. May CCTV. Malalaman nila na ikaw si Anthony Laurent kapag gumawa ka ng kalokohan. Nanginginig ang panga na sagot ni Evelyn dahil sobrang lapit na mukha ni Anthony sa kanyang pisngi. Amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. So, totoong mag-asawa tayo ngayong araw? Wifey ang itatawag ko sa buong araw. Nakasmirk na pang-aasar nito. Huwag kang umiti. Hindi ako natutuwa. Hindi ako gamit na pwede mong paglaruan tuwing bored ka. Yes, baon ako sa utang, pero may karapatan akong tumanggi at magreklamo kapag hindi na tamang ginagawa mo. Now stop mocking me dahil hindi magandang biro ang pag-aasawa. Taas noon na pangangatwiran ng dalaga. Oo, mahirap siya, pero hindi siya easy to get na babae. Importante sa kanya ang dignidad at morality dahil iyon ang maipagmamalaki niya sa kanyang future husband. Sorry, na-carried away ako. Pero palagay mo, masaya ba ako maging asawa? If ever ako mapapangasawa mo, magiging masaya ka ba at kontento sa piling ko? Nakatitig sa mukha ang mga mata ni Evelyn na tanong ni Anthony. Naguguluhan na umatras ang dalaga dahil unti-unti nanunuot sa kanyang balat ang nakakalitong damdamin na nakabalot sa kulay brown na mga mata na binata. Hindi ko alam kasi hindi mo naman ako fiancé at imposible na maging asawa kita dahil mayaman ka, dukha naman ako. You're beautiful, Eve. Maraming lalaki ang magkakagusto sa'yo. I am sure na magugustuhan ka ng afam dahil sa makinis mong balat na kulay kayumanggi, pinkish lips, matangos sa ilong, singkit na mga mata, malalim na dimples at wavy na buhok. Malambing na bulong ni Anthony. Nakakaakit ang pagkakadescribe nito sa katangian niya. Salamat sa compliment, sir. Hayaan mo, maghahanap ako ng afam sa Facebook kapag nagkaroon na ako ng cellphone. Pabilang sagot ni Evelyn, pero hindi yun nagustuhan ng binata. Sumimangot ito at pinisil ang makinis ng pisngi. Hindi kita bibilhan ng cellphone dahil gusto ko na ako lang ang binata na kakausapin mo. Mariin na bulong ni Anthony sa kaliwa niyang tenga at inila siya papunta sa rice station. Kumakabog ang dibdib na pinanood niya ang pamimili ni Anthony. Kumuha ito ng 2 sako ng bigas, mga delata, noodles, biscuit, kape, spaghetti at sabon, shampoo, pang-ulam at kung ano-ano pa. Napuno ng grocery ang 3 cart at nalula si Evelyn sa total price na binayaran ni Anthony dahil umabot iyon ng 56,000. Sir, magagalit po sa senyora kapag nalaman niya na gumastos ka na malaking halaga. Siguradong palalayasin niya ako. Ang mabuti pa, dalhin natin sa mansyon lahat ng grocery. Kinakabahan na sabi niya. Don't worry, Eve. Sarili kong pera ang ginastos ko. Now, smile sweetly para mawala ang kaba mo. Nakangiti na sagot ni Anthony at pinisil nito ang nanginginig niyang mga palad. Marahan siyang tumango at pilit ngumiti upang masuklian ang kabutihan ng binata. Marahang pinatakbo ni Anthony ang kotse patungo sa bahay ng parents si Evelyn. Napatingin ang mga tao sa magarang sasakyan na pumarada sa silid ng lubak-lubak na kalsada at umawang ang kanilang mga labi nang bumaba si Anthony dahil gwapo ito. Pero biglang tumikwas ang labi at kilay ng mga chismosa nang ipagbukas nito ng pinto si Evelyn. Oh my goodness! Mga kapitbahay! Ang gwapo ng asawa ni Evelyn! Mukhang mayaman! Madatong! Kinikilig na tili ni Aling Susan, ang number 1 chismosa sa barangay Ilaya. Tumahimik ka nga, Tia Susan. Nakakahiya sa kasama ni Evelyn. Baka isipin niya na banu tayo. Nakasimangot na sita ni Lyra, ang dalaga na feeling artista. Salamat, sir. Nakangiti na wika ni Evelyn. Pero, dapat hindi mo na binuksan ng pinto. Kasi baka isipin ng mga tao na boyfriend kita. So what? I don't care. Hayaan mo silang mag-isip at wag mo kong tawagin sir.
para hindi malaman ng mga tao na bilyonaryo ako. Bulong ni Anthony. Okay, Anton, nahihiya na sambit ni Evelyn. Ang sarap pakinggan. Sabihin mo nga ulit. Nakangiti na request nito. Sabihin ng alin? Nagmamaang-maangan na tanong niya. Yung bagong tawag mo sa akin? Ayaw ko nga. Baka mamihasa ka. Mahinang sagot niya para hindi marinig ng mga tsismosa. Sige, wag mong sabihin. Bubuhatin kita papunta sa bahay ninyo. Nakangiti na pananakot ni Anthony. Okay, fine Anton. Makulit, pasaway at palagi may sanib si Anthony Laurent. Now, masaya ka na po? Ang sweet mo, Eve. Ang sarap mo i-kiss. Tumatawa na sabi ng binata at pinuksan ang back door ng kotse. Nagbulungan naman ang mga tsismosa at tinawag nila ang mama at mga kapatid ni Evelyn. Diyos ko! Anak! Mabuti umuwi ka! Ang ganda-ganda mo na! Miss na miss ka namin! Naiiyak sa tuwa na sabi ni Aling Vina at niyakap niya si Evelyn. Ate, masaya kami umuwi ka. May dala ka bang pasalubong? Sabay-sabay na tanong ng kanyang mga kapatid. Namiss ko kayong lahat. Marami kaming pasalubong ni Anton. Kamusta ang pagbubuntis mo, Mama? Magalang na tanong ni Evelyn. Malapit na akong manganak. Kabuanan ko ngayon. Palagi matigas ang tiyan ko at sobrang likot ng kapatid mo. Panay ang sipa. Masaya ako, Mama, na okay ka. Pumasok ka na po sa loob ng bahay. Kami na ang magbubuhat ng mga grocery. Nakangiti na sagot ni Evelyn. Sabay na tayong pumunta sa bahay, anak. Gusto kong makilala ang boyfriend mo. Kumikislap sa tuwa ang mga mata na sabi ni Aling Vina. Mama, hindi ko po boyfriend si Anthony. Boss ko po siya. Anak siya ni Senyora Ana. Pero, wag ninyo sasabihin kahit kanino ha? Kasi baka makidnap si Sir. Mahinang bulong ni Evelyn. Naiintindihan ko. Pasensya ka na, Sir. Hindi ko sinasadya na tawagin kang boyfriend ng anak ko. Nahihiya na paliwanag ni Vina. Okay lang po. Anthony po ang tawag mo sa akin. Magalang na sagot nito. Sige, pasensya na ulit. Tumango si Anthony at pinuhat nito ang bigas. Pinuhat naman ni Evelyn at ang kanyang mga kapatid ang mga grocery bags. Naaawa na pinagmasdan ni Anthony ang maliit na bahay na yari sa plywood. Luma na ang yero, bulok na ang mga kahoy, kulang sa appliances pero malinis. Nakahiga sa papag ang papa ni Evelyn, hindi makaupo mag-isa at hirap magsalita. Anton, ang lalim ng iniisip mo. Okay ka lang ba? Hindi ka ba komportable sa bahay namin? Gusto mo nang umuwi? Mahinang tanong ni Evelyn upang hindi marinig ng kanyang pamilya. Iniisip ko na sobrang tibay ng pamilya mo. Kasi nakakasurvive kayo araw-araw. You are very strong, Eve. Believe ako sa pagiging breadwinner mo. Ngayong nakita ko ang situation ng pamilya mo, tataasan ko ang sahod mo para hindi na kayo kapusin sa budget. Nakangiti na sagot nito. Talaga po? Tataasan mo na ang sahod ko? Naninigurado na tanong niya. Oo. Simula bukas, mataas na ang sahod mo. Thank you so much, Anton! Tuwang-tuwa na pasasalamat ni Evelyn at niyakap niya ang binata. Nanigas ang katawan ni Anthony at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang yakapin ang dalaga pero hindi niya ginawa upang hindi ito mag-isip ng masama. Tao po! Malakas na sigaw sa labas ng pinto, kaya nagmamadali silang naghiwalay. Aling Vina, may pinabibigay pong gamot si Mama para kay Mang Eddie. Malambing na sigaw ni Lyra. Maraming salamat, sigaw ni Aling Vina. Evelyn, pakikuha mo nga ang gamot, may ginagawa ako. Sige Mama, magalang na sagot niya at lumabas siya ng bahay kasama si Anthony. Hello, Evelyn. Kumusta? Balita ko, katulong ka raw sa bayan. Sarcastic na tanong ni Lyra pero nakangiti ito.
Oo, kasambay ako sa bayan. Maraming salamat dito sa gamot. Kalmado na sagot ni Evelyn, but deep inside gusto niyang sabunutan si Lyra. You're welcome. Alam mo naman na midwife si Mama sa center at health aid naman ako. Kaya madali lang para sa amin na bigyan kayo ng gamot. Mayabang na sagot ni Lyra habang nakatitig ito sa gwapong mukha ni Anthony. Siya nga pala, sino itong kasama mo? Driver ng amo mo? Hindi driver si Anton. Asawa ko siya. Manager siya sa Laurent Restaurant. Umuwi kami para ipagdiwang ang kaarawan ko sa isang araw. Invited ka. Huwag ka nga absent para matikman mo ang masarap na putahe ng asawa ko. Casual na sagot ni Evelyn at palihim siyang ngumiti. Kinikilig si Anthony sa attitude ng dalaga at pinigilan nitong tumawa nang umalis si Lyra na nakasimangot. Eve, baka sinabi mo na mag-asawa tayo? Nagsiselos ka ba? Che, tumahimik ka. Hindi ako nagsiselos. Dapat nga matuwa ka dahil sinunod ko ang utos mo na sabihin sa mga tao na mag-asawa tayo. At pwede ba, huwag mong ngitian si Lyra para hindi na siya magpapansin sa'yo. Masungit na sagot ni Evelyn. Galit ka? Nagsiselos ka nga. Don't worry, Eve. Hindi ako maaagaw sa'yo ni Lyra dahil ikaw lang ang nag-iisang babae na tinawag kong wifey. Tuwang-tuwa na paliwanag ni Anthony dahil sa cute na pagmamaktol niya. Sus, ang dami mong alam. Wifey ka riyan eh. Hindi mo naman ako girlfriend. Naglalakad papunta sa kusina na sagot ni Evelyn. Yes, hindi official ang relationship natin. Pero uso ngayon ang love na walang label. Nako, Anton, tigilan mo ako kung ayaw mo sapakin ko ng kahoy ang uso mo. Naiinis na sagot ni Evelyn. Ewan, bigla siyang niinis ang tumitig si Lyra sa mga mata ni Anton tapos hindi man lang umiwas ang kumag. Hay, ang sarap nila kurutin. Okay, hindi na ako magsasalita at ako na ang magluluto para hindi ka na magalit. Malambing na sagot ni Anton at nagdikit ito ng apoy. Huwag ka magluto, baka hikain ka. Lumilipad pa naman ang abo, malalanghap mo. Nag-aalala na sabi ni Evelyn at hinila niya si Anthony palayo sa kalan. Ako ang magluluto. Maghiwa ka na lang ng mga sangkap. Okay. Excited na sagot ni Anthony at naghiwa ito ng rekado. Sinigang at inihaw na liempo ang niluto ni Evelyn. Inihain niya ang mga pagkain sa mesa at pinakain niya ang kanyang papa. Pinanood ni Anthony ang bawat pagsubo ni Evelyn ng pagkain sa kanyang papa. She is a wife material. Inuuna niya ang ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Wala siyang pera, pero ginto ang kanyang puso. Mahinang bulong ng isip niya. Hinilamusan at binihisan ni Evelyn ang kanyang papa bago siya kumain. Mga kapatid naman niya ang naglipit at naghugas. Pagsapit ng 10:00, natulog na sila. Sa kwarto natulog si Anthony, sa sahig naman sila humiga. June 15, 2018. Ngayong araw ang ika-21 birthday ni Evelyn. Suot niya ang peach na bestida na regalo sa kanya ni Senyora Ana. Nasa tabi niya si Anthony. Nakabantay kanina pa. Ayaw umalis at panay ang sulyap sa mukha niya. Bakit ang weird mo ngayon? Napagod ka pa pagluluto? Mahinang bulong niya upang hindi maninig ng mga bisita. Hindi ako weird. Bakit po tinatanong? Kasi kanina mo pa ako binabantayan. Hindi ka umaalis sa tabi ko. Hindi ka ba nangangalay? Never. Hindi ako mangangalay kapag ikaw ang katabi ko. Kasi gusto kita makasama. Malambing na bulong ng binata. Lumapat ang mainit itong hininga sa leeg at tenga ng dalaga. Nagdulot yon ng kakaibang damdamin sa nalilito niyang puso. Bolero, lumayo ka ng kaunti. Magsisimula na ang party. Nakatingin sa mga bisita na bulong ni Evelyn at nakangiti na nagsalita siya sa mic. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong regalo at pagdalo. Ito ang pinakamasaya at memorable na kaarawan ko dahil kasama ko si Anthony at ang aking pamilya.
To my handsome enemy, thank you so much sa effort, cash at grocery na ibinigay mo. Sana araw-araw ka mabait. Charot! Pwede na po tayong kumain pagkatapos yung kumanta ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Evelyn. Masiglang kanta ng mga bisita. Nagvow ang dalaga. Hinipan niya ang cake at kumain siya ng kaunti. Pumalakpak ang mga bisita pagkatapos kumain na sila. Lechon, kaldereta, kanin, spaghetti, puto at maha blanca ang handa. Mayroon ding balloons at loot bags para sa mga bata. Anton, gutom ka na? Sasandukan kita. Ano gusto mong kainin? Mamaya na tayo kumain. Isasayaw muna kita. Nakangiti na sagot nito at dahan-dahan na pumulupot ang matigas itong braso sa sexy niyang bewang. Wait, bakit mo ko isasayaw? Naninikip ang dibdib na tanong niya dahil bumara ang hangin sa kanyang lalamunan. Dahil hindi mo naranasan mag-18th birthday. Hindi mo naranasan na isayaw ng papa mo. Kaya ako ang tutupad ng mga bagay na hindi mo nagawa noon. Yes, mabilis lumipas ang mga araw at oras, pero hindi pa huli ang lahat para mag-enjoy ka. Malambing na sagot ni Anthony at nagsimula itong umindak. Kinakabahan na sumayaw si Evelyn habang nakikipagtitigan siya kay Anthony. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sobrang lapit ang mukha nito sa mukha niya. Relax, Eve. Hindi kita sasaktan. Close your eyes at sumandig ka sa dibdib ko. Bulong ni Anthony sa kaliwa niyang tenga. Lumapat ang labi nito sa kanyang balat. Pumikit siya ng mariin upang iwaglit ang bulta-bultahing kuryente na dumadaloy sa kanyang mga ugat papunta sa kanyang puso at utak. Nadadaran siya sa mainit na hininga ng binata na paulit-ulit lumalapat sa kanyang buhok. Gusto niyang umalis. Gusto niyang magtago para matakasan ang emosyon na unti-unting nabubuo sa inosente niyang puso. Pero hindi niya magawa dahil nakalak ang mga bisig ni Anthony sa kanyang bewang. Ate! Manganganak na si Mama! Malakas sa sigaw ni Eva, ang pangalawa niyang kapatid, kaya nagmamadali silang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Evelyn! Sobrang sakit ng tiyan ko. Nagle-labor na ako. Nakangibi na daing ni Aling Vina. Relax, Mama. Tatawag na po ako ng midwife. Nako, Evelyn. Umalis ang midwife. Inakit ni Lyra na manood ng sine sa bayan. Dalhin mo na sa ospital si Vina para makapanganak siya ng maayos. Nakadungaw sa pinto ng paliwanag ni Aling Susan. Tumango si Evelyn at pinuhat niya ang bag na may lamang gamit na sanggol. Inalalayan naman ng mga tao si Vina na lumabas ng bahay at sumakay ng kotse. Inistart ni Anthony ang makina at maliksi itong nagdrive habang kausap sa cellphone ang kaibigan nito na OB-GYN. Sa private hospital sila pumunta. Si Anthony ang nakipag-usap sa OB. Patingin na ultrasound result at prenatal check-up ni Mother. Malumanay na request ng OB. Ma'am, wala pong ultrasound result si Mama kasi po sanay siyang manganak sa bahay. Honest na sagot ni Evelyn. Okay, i-ultrasound ko ang tiyan ni Mother para malaman natin ang posisyon ni baby. Kasi pag IE ko sa kanya, hindi ko makapa ang ulo. Gusto ko rin malaman ninyo na bawal ng manganak sa bahay. Malumanay na paliwanag ng OB. Kinakabahan ng pinagmasdan ni Evelyn ang bawat paggalaw ng baby sa TV monitor ng ultrasound machine. Transverse lie ang posisyon ni baby. Nakakabalagbag siya sa tiyan kaya ayaw niyang lumabas. Ooperahan ko ngayon si Mother para mailabas niya si baby. Namutla at nabingi si Evelyn matapos siyang marinig ang sinabi ng OB dahil wala siyang pera. Ma'am, wala po kaming pambayad. Hindi ko po alam kung kanino hihiram ng pera. Pero nakikiusap po ako na operahan mo ang mama ko dahil siya ang tanging lakas naming magkakapatid. May iyak na pakiusap niya.
Don't worry, miss. Si Tony nang bahala sa expenses. Magkaibigan ng family namin. Nakangiti na sagot ng magandang OP at inutusan nito ang mga nurse sa itulak ang stretcher papunta sa operating room at sinabihan siya na pumunta sa nurse station para pirmahan ang waiver. Sinalubong ni Anthony na mahigpit na yakap si Eve na makita niya itong tulirong naglalakad sa hallway ng ospital. Wifey, breathe. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magiging okay din ang lahat. Oo, magiging okay din ang lahat. Pero baon ako sa'yo sa utang at utang na loob. Tsaka pwede ba wag mo kong tawaging wifey? Magagalit sa akin si ma'am. Malamig na sagot ng dalaga at mabilis siyang lumayo sa tabi ni Anthony. Pumunta siya sa nurse station. Pinasa niya ang waiver bago pirmahan. Eve, sinong ma'am ang magagalit sa'yo? Makulit na tanong nito. Si Doktora Ganda. Tony ang tawag niya sa'yo. Ibig sabihin, close kayong dalawa, kaya binigyan kanya ng endearment. Malumaling na sagot ni Evelyn but deep inside, naninikip ang kanyang dibdib. Ewan, hindi niya alam kung bakit biglang sumakit. Nakakaasar na tanong ni Anthony. Nagsaselos ka kay Claire? Oo, close kami. Dahil ninong ako ng anak niya. Ha? Seryoso? May asawa na siya? Imposible. Mukha siyang 19 years old. Oo, kasal na si Claire. Huwag ka na magtampo. Someday, magiging ninang ka na rin ng anak niya. Pilyong sagot ni Anthony. Imposible. Hindi kami close at magiging housemaid mo ko ng mahabang panahon dahil kailangan ko suportahan ng pamilya ko. Naiiyak na sagot ni Evelyn kaya kinabig siya ni Anthony at hinalikan sa noo. Don't worry. I am here. Aayusin ko lahat ng problema mo. Now, close your eyes. Matulog ka sa balikat ko. Gigisingin kita kapag lumabas na sa operating room si Tita Vina. Malambing na bulong ni Anthony habang sinusuklay ng mga daliri nito ang mahaba niyang buhok. Problemado na pumikit si Evelyn habang nilalanghap ang mabangong perfume ni Anthony at tinadama ang mainit itong mga daliri. Nagising ang dalaga dahil sa mainit na halik na dumampi sa kanyang pisngi. Wake up, beautiful. Gising na si Tita Vina. Nakangiti na bulong ni Anthony at muli siyang hinalikan sa pisngi. Bakit mo ko hinalikan? Namimilog ang mga mata na tanong niya at nagmamadali siyang bumaba sa kama. Teka, bakit nasa private room ako? Dahil natulog ka ng 6 hours. Hindi kita ginising kasi alam kong stress at pagod ka. Pinuhat kita papunta dito sa kwarto para maging komportable ang pagtulog mo. Malumaning na paliwanag ni Anthony. Oh my God! Ginawa kitang nani! I'm so sorry, sir. Nahihiya na paghingi niya na paumanhin. It's okay. Lapitan mo na si Tita Vina. Kanina pa siya gising. Tumango si Evelyn at naglakad siya papunta sa kabilang kama. Kamusta ang pakiramdam mo, Mama? Ang cute ng baby girl natin. Ang sakit ng tahi ko, anak. Nagugutom at nauuhaw ako. Pero ayaw kong painumin at pakainin ng doktor. Kailangan ko raw munang umihi at tumumi bago ako kumain. Nakangiwi na sagot ni Vina. Kaunting tiis, Mama. Kailangan mo sundin ang payo ng doktor para gumaling agad ang tahi mo. Ikaw naman, sir. Matulog ka na. Salamat sa lahat ng effort mo. Ako na ang magbabanti kay Mama. Ako na rin ang mag-aasikaso ng birth certificate bukas. Antoinette ang ipapangalan ko kay baby. Katunog ng pangalan mo dahil ikaw ang knight in shining armor niya. Masaya na paliwanag ni Evelyn habang nakatitig siya sa mukha ni Anthony. Eve, happy ako sa pangalan na Antoinette. Pero mas maganda ako si Tita Vina ang magbibigay ng pangalan kay baby dahil siya ang ina. Anthony, payag ako na Antoinette ang pangalan ni baby. Remembrance sa lahat ng mga kabutihan na ginawa mo sa amin. Maraming salamat, sir. Mula sa puso na sagot ni Vina. Walang anuman po. Good night po. Matutulog na ako dahil madaling araw na.
Marami akong binili na pagkain. Kumain ka na, Eve. Nakangiti na saan ni Anthony bago ito humiga sa kama. Pinagmasdan ni Evelyn ang pagpikit ng binata. May nag-uudyok sa kanya na haplusin ang buhok nito at tabihan sa kama para maging mahimping ang tulog nito. Puwisit, naloloka na yata ako. Puro katangahan ang pumapasok sa isip ko. Naiirita na bulong niya. Lumapit siya sa table. Binuksan ang mga Tupperware at nagsimulang kumain. Inaantok na ngumiti si Anthony na makita niya na kumakain na si Eve at tuluyan siyang natulog. After 1 week, nakauwi na si Vina at kinuha ni Anthony na kasambahay si Aling Susan para sa pamilya ni Evelyn dahil kailangan na nilang bumalik sa mansyon. Dumating na kasi si Senyora Ana galing sa ibang bansa. Hello, son. I miss you so much. Kumusta ang bakasyon mo sa bukid? Nakangiti na tanong ni Senyora Ana. Niyakap at hinalikan nito sa pisngi si Anthony. I miss you too, ma. Masaya ang bakasyon ko sa bukid. Malambing na sagot ni Anthony. Mabuti. Masaya ako nagbakasyon ka kasi puro trabaho ang naatupag mo. At tuwing weekend nabuburo ka dito sa bahay. Kasama ko si JM. Nagbakasyon siya dito sa Pilipinas dahil gusto niya mag-unwind. Samahan mo si JM na mag-staycation sa Palawan, Siargao o di kaya naman sa Cebu. Ma, bakit hindi mo agad sinabi na kasama mo si JM? Kung alam ko lang, hindi ko isinama pa uwi dito sa mansyon si Evelyn. Matamlay na sagot ni Anthony pero hindi nito ipinahalata. Son, mas okay na kasama mo si Evelyn. May uutusan kayo ni JM. Aasikasuhin niya ang mga gamit mo. Hindi ka mahihirapan magbitbit ng mga abubot mo. Casual na paliwanag ni Senyora Ana. Pero para kay Evelyn, parang punyal na tumarak sa kanyang puso ang salitang utusan at tagabitbit dahil sinampal siya ng kahirapan. Last few days, espesyal ang pagtingin at pagtrato sa kanya ni Anthony. Pero ngayon, back to reality. Katulong siya, utusan, taga-kuskos. Ma, personal maid ko si Evelyn. Ako lang ang may karapatan na mag-utos sa kanya. And about sa bakasyon, baka hindi ako makasama dahil kailangan kong interviewin ang mga aplikante na nag-a-apply sa restaurant. Malumanay na sagot ni Anthony, but deep inside, galit ito dahil hindi nito ka-close si JM dahil womanizer ito at medyo butog. Palibhasa, mayaman. Son, ako na ang bahala sa mga aplikante. Sumama ka sa bakasyon, okay? Mag-enjoy ka roon. Malay mo sa beach, nakatira ang soulmate mo. Malambing na pamimilit ni Senyora Ana sa kanyang anak. Gusto niya magka-girlfriend na si Anthony para maging happy at colorful ang buhay na. You're funny, ma. I don't like mermaids. Nakangiti na sagot ni Anthony dahil nakita niya si Evelyn na naglalakad papunta sa living room galing sa kusina. Senyora, ready na po ang tanghalian. Magalang na anunsyo ng dalaga. Salamat, iha. Pumunta ka sa guest room. Gisingin mo si JM. Sabihin mo kakain na. Nakangiti na utos si Senyora. Tumango si Evelyn at sinimulan niyang umakyat sa hagdan papunta sa guest room. Ma, mauna ka nang pumunta sa kitchen. Kukunin ko saglit ang cellphone ko sa kwarto. Nakatitig sa likod ni Evelyn na paalam ni Anthony. Okay, son. Bilisan mo. Tumango si Anthony at mabilis siyang umakyat sa hagdan. Hinapit niya ang bewang ni Evelyn at binulungan na huwag maingay. Sir, anong ginagawa mo? Baka makita tayo ni Senyora. Kinakabahan na bulong ng dalaga. I miss you. Malambing na bulong ni Anthony at hinalikan siya sa noo. Miss mo ko? Pero bakit? Araw-araw naman tayo magkasama. Naguguluhan na bulong ni Evelyn. Damn, Eve, you're so naive. Oo, magkasama tayo. Pero hindi kita mahawakan. Hindi kita mayakap. Hindi kita makausap ng maayos dahil palagi nakatingin ang mama at papa mo. Frustrated na bulong ni Anthony. Bakit? Ano bang sasabihin mo? Sabihin mo na para malaman ko. Curious sa tanong ni Evelyn.
Kasi gusto kong malaman mo na Tumigil si Anthony sa pagsasalita nang bumukas ang pinto ng guest room. Lumabas roon ang gwapong lalaki na inaantok, magulo ang buhok, namumula ang ilong at pisngi. Good morning, cousin. I am happy to see you. Ang macho mo na. Hindi ka napatpatin. At sino itong magandang babae na kasama mo? Girlfriend mo? Naghihikab na tanong ng lalaki. Nakayuko nang ngumiti si Evelyn dahil pinuri siya ng maganda. Sumimangot naman si Anthony at gusto niyang pitikin ang mga labi ng dalaga bago niya kinausap si JM. Good morning, pinsan. Mabuti gising ka na. Ready na ang lunch. Pinapatawag ka ni mama. Okay, let's go. Kanina pa ako gutom. Malumanay na sagot ni JM at pinauna silang bumaba ng hagdan. Good morning, JM. Kamusta ang tulog mo? Nakangiti na tanong ni Senyora. Good po, tita. Busy sa pagkuha ng pagkain na sagot nito. Mabuti naman, magpahinga ka muna ng ilang araw dito sa bahay bago ka magbakasyon sa Palawan. Yes po. Ang sarap ng sinigang at lechon kawali. Nakapikit na sagot ni JM. Ninanamnam ang pagkain. Yes, masarap talaga magluto si Evelyn. Kaya nga kinuha ko siyang personal maid ni Anthony dahil sigurado akong healthy ang mga putahe na lulutuin niya. Honest na sagot ni Senyora. Tita, katulong lang pala si Evelyn? Akala ko po girlfriend siya ni Anthony dahil magkadikit sila sa hagdan. Nagbubulungan. Nabilaukan ng laway si Evelyn matapos siyang marinig ang sinabi ni JM. Gusto niyang tumakbo palabas ng bahay ngunit hindi niya magawa kasi baka isipin ni Senyora na totoo ang chismis. Nagbingi-bingihan naman si Anthony. Ayaw niyang patulan ang sumbungero niyang pinsan dahil totoo naman ang issue. Son, totoo ba na close sa kayo ni Evelyn? Kunot noon na tanong ni Senyora. Yes, ma. Maiksi na sagot nito. Kailan pa? Last week. Mabuti naman close sa kayo. Hindi na may ilang si Evelyn ang kasama ka. Masaya na sagot ni Senyora. Bakit po, tita? Masungit pa rin po ba si Anthony? Sobra. Masungit na, strikto pa. Natatawa na sagot ni Senyora. Baka po kulang sa lambing. Don't worry, tita. Maraming magagandang babae sa pupuntahan ko. Baka pag uwi namin, may kasama ng girlfriend si Anthony. Nakasmirk na sagot ni JM. Naninikip ang dibdib na tumingin si Evelyn sa garden para maitago ang sakit ng kanyang nararamdaman. Bigla siyang nakaramdam ng selos pero hindi niya alam ang dahilan at wala siyang karapatan. Natutuwa na medyo naiinis na tumikwas ang labi ni Anthony dahil nayayamot siya sa bibig ni JM. Pero natutuwa siya sa panibugkong nakaukit sa muka at mga mata ng dalaga. Dang, she likes me too. Nakangiti na bulong niya. Hoy Anthony, mag-focus ka sa pagkain. Huwag kang mag-imagine na gusto ka at mahal ka ni Evelyn. Mariin na sigaw ng kontrabida niyang utak. Problemado na umupo si Evelyn sa bench. Kanina pa niya iniisip kung kumain na ba ang mama niya. Kung napaliguan na ba si Antoinette. Kung uminom na ba ng gamot ang papa niya. Naiiyak na sumubsob siya sa tuhod. Ang hirap magtrabaho kapag maraming iniisip. Evelyn, inaantok ka ba? Pumunta ka sa kwarto para makatulog ka na maayos. Huwag ka tumambay dito sa gilid ng swimming pool. Mabibilad ka sa araw. Mahinahon na paliwanag ni JM. Tumingala ang dalaga. Napasinghap siya ng marahas at bigla siyang yumuko dahil nakasuot ng swimming trunks ang binata. What's wrong? Bakit ayaw mo sumagot? Naiilang ka ba sa akin? Casual na tanong ni JM. Pakialam ko sa'yo. Pamilya kong iniisip ko. Dumagdag ka pa. Galit na bulong ng isip ni Evelyn at marahan siyang umiling. So, hindi ka naiilang sa akin? Pwede mo ba akong pahida ng sunscreen sa likod at balikat? Nagpapakit na request si JM. Ha? Nakaawang ang mga labi na tanong ni Evelyn. Yes,
Pakipahiran mo na sunscreen ang likod at mga balikat ko para hindi magkaroon ng sunburn. Malambing na sagot ni JM at ngumiti ito ng ubot tamis. Pero hinablot ni Anthony ang sunscreen. Ibinigay yon kay Carlo. Hindi kayo close si Eve at hindi mo siya katulong. Kaya wala kang karapatan na utusan siya. Si Carlo ang magpapayad ng sunscreen sa balat mo, JM. Madilim ang anyo na paliwanag ni Anthony. What? I'm not gay, cousin. Mas gusto ko na si Evelyn ang magpahid ng sunscreen dahil malambot ang mga palad at daliri niya. Nakasmirk na sagot ni JM at kinindatan pa ang dalaga. Umigting ang panga ni Anthony at nagtangis ang kanyang mga ngipin. Binuhat niya si Evelyn. Mabilis siyang naglakad papunta sa malaking puno ng mangga. Sir, ibaba mo po ako. Baka makita tayo ni Senyora. Nakakahiya. Nagiinit ang muka at kinakabahan na bulong ni Evelyn sa kaliwang tenga ni Anthony. Nahihiya ka na kasama ako? Pero hindi ka na nahihiya na titigan ng abs si JM? Galit na sagot ng binata at isinandal niya si Evelyn sa puno ng mangga at matiim niyang tinitigan ang malikot nitong mga mata. Look at me. Tell me, gwapo ba si JM? Attracted ka ba sa kanya? Po? Pakialam ko sa pinsan mo. Hindi ko nga binilang kung ilan ang abs niya eh. Yumuko ako agad na makita ko ang bukol sa suot niyang swimming trunks. Inosente na sagot ang dalaga. Desk, tinitigan mo pa talaga? Pwede ka namang umalis dahil magagalit ako kapag tumambay ka pa roon. Galit na sermon ni Anthony. Magagalit ka sa akin, pero bakit? Si JM dapat ang pagalitan mo dahil rumampas siya sa harapan ko at hindi ko alam ang dahilan kung bakit galit na galit ka sa akin ngayon. Wala akong ginagawang masama. Lahat ng utos mo sinunod ko. Nakatitig sa mukha ni Anthony na pangangatwiran ng dalaga. Oo, hindi mo alam ang dahilan kung bakit galit ako ngayon dahil manhid ka. Nakasimangot na sagot nito. Sabihan mo ang dahilan para malaman ko. Ayaw ko manghula dahil hindi ako si Madam Auring. Pakakasalan kita para alam mo agad ang sagot. Mahinang bulong ni Anthony at dahan-dahang lumapat ang labi niya sa pisngi ni Evelyn. Ano sinabi mo? Kinakapos ang hininga na tanong ng dalaga. Gusto niyang yumuko at tumakbo pero hindi niya magawa dahil hawak-hawak ni Anthony ang kanyang baba. Nalalasing siya sa mabango nitong hininga at dahan-dahang nadadarang ang puso niya na sobrang bilis ang tibok. Ang sabi ko, ang ganda mo pero bingi ka. Nakangiti na sagot ni Anthony at tuluyan siyang hinalikan sa labi. Lumaki ang mga mata ni Evelyn at namula ang kanyang pisngi. Para siyang estatwa na hindi makagalaw. Damn, hindi ka marunong humalik, Eve. Nanunukso na bulong ng binata habang hinaplos ito ang mapula niyang pisngi. Sir, huwag mo po akong landiin. Tatawagan ko pa si Aling Susan para kamustahin ang pamilya ko. Utal na pangangatwiran ni Eve at marahan niyang itinulak ang binata pero hinila siya pasubsob sa matimpuno nitong dibdib. Pasaway ka talaga. Palagi mong binabaliwala ang damdamin ko. Kaya naman gagawa na ako ng solusyon ngayong araw para hindi mo na ako iwasan. Malambing na bulong ni Anthony bago siya pinakawalan. Pwede pa manghiram na cellphone bago ka gumawa ng kalokohan? Nakayuko na tanong ni Evelyn. Hindi siya makatingin ng diretso sa mukha ni Anthony dahil mababasa nito sa kanyang mga mata na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Oo naman. Gamitin po tong cellphone ko. Evelyn ang password. Big letter. Nakangiti na sagot ni Anthony at kumindat ito bago naglakad papunta sa mansyon. Kinikilig na isinulat ni Evelyn ang password. Impit siyang tumili na mabuksan ang cellphone. Oh my God! Pangalan ko nga ang password! Kinikilig na bulong ni Evelyn at nakangiti na tinawagan niya si Aling Susan para kausapin ang kanyang pamilya. Ma, pwede po ba na mag-usap tayo ngayon? Kung hindi ka busy? Magalang na tanong ni Anthony. Yes, pwede.
Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Curious na tanong ni Senyora. Tungkol kay Evelyn. I like her. Gusto ko siyang pakasalan. Prangka na sagot nito. Oh, really? Gusto mong pakasalan ang personal maid mo? But why? Anong dahilan? Pinikot ka ba niya? Hindi ako pinikot ni Evelyn. Iritadong sagot ni Anthony. Gusto ko siyang pakasalan dahil mahal ko siya. Gusto ko siyang makasama. Mahal mo si Evelyn? Mahal ka rin ba niya? Alam ba niya ang mga plano mo? Kailan ka nag-propose sa kanya? Kalmado na tanong ni Senyora. Hindi alam ni Evelyn na gusto ko siya. Wala siyang alam sa nararamdaman ko. Palagi ko siyang pinagagalitan. Pinupuna sa maliliit na pagkakamali. But I always help her. Sa bawat galit ko, palagi ko sinusuklian ng regalo at pag-aalaga. Akala ko noon awa lang. Pero lately, na-realize ko na mahal ko siya. Kaya palagi akong galit dahil ayaw ko siya maging personal maid dahil mas gusto ko siyang mapangasawa. Mula sa puso na sagot ni Anthony. Okay, mahal mo si Evelyn. Pero bakit? Ang daming magaganda, edukada at mayaman na babae sa mundo. Pero bakit ang personal maid mo pa ang gusto mong pakasalan? She makes me happy. Tanggap niya ang buong pagkatao ko. Hindi siya nandidiris sa akin. We all know na mayroon akong asthma, pero hindi siya natatakot na mahawa sa sakit ko. Isipin mo, Mama, matatanggap ba ako na ibang babae? Oo, mayaman tayo. Gwapo ako pero sakitin. Iniisip ng ibang tao na perpekto ang buhay natin dahil marami tayong pera. Pero hindi nila alam ang tungkol sa talambuhay natin. Malumanay na paliwanag ni Anthony. Naiintindihan ko ang punto mo, anak. Pero inaalagaan at tanggap ka ni Evelyn dahil malaki ang sahod na ibinibigay mo sa kanya. Hindi nga natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Prangka na sagot ni Senyora. Naiintindihan kita, Mama. But please don't judge her. Sigurado ako na hindi user at gold digger si Evelyn. Give her a chance sa patunayan ng kanyang sarili. Gusto kong maranasan na magkaroon ng buong pamilya. May asawa at anak. Taas noon na pagtatanggol ni Anthony sa dalaga dahil obligation ng mga lalaki na ipagtanggol at panindigan ang babae na minamahal nila. Okay, I will give her a chance para sa'yo. Pero once na tumanggi siya sa kondisyon at task na ibibigay ko sa kanya, hindi ko na siya tatanggapin bilang daughter-in-law ko. Mama naman, huwag mong pahirapan si Evelyn. Marami siyang problema ngayon. Tulong at pag-unawa ang kailangan niya. Hindi panguhusga at mahirap na task. Nakasimangot na angal ni Anthony. Sos, ang OA mo, anak. Overprotective ka kay Evelyn. Samantalang hindi naman niya alam na mahal mo siya. Sayang ang effort mo. Natatawa na sagot ni Senyora. Oo na. Kikilos po ako bago pa ako maunahan ni JM. Feeling ko kasi type niya si Evelyn. Parang bata na ng pagsusumbong ni Anthony. Tumawa naman si Senyora at umiling. Hay, in love na nga ang anak ko. Nagsaselos na, oh. Ang lakas mo mang-asar, Mama. Salamat po sa pakikinig. Babalik na ako sa garden. Kakausapin ko si Evelyn. Magalang na paalam ni Anthony. Komportable siya makipag-usap sa kanyang mama dahil parang matalik na magkaibigan ang kanilang relasyon. Minsan nga hinihiling niya na sana lahat ng mga bata ay close sa kanilang mga magulang para maiwasan ang depresyon at samaan ng loob. Evelyn, dito ka tumambay sa pool para may kausap ako. Malakas na sigaw ni JM. Rinig na rinig yun ni Anthony kaya tumakbo siya palapit sa dalaga. Sir, wag ka po tumakbo. Baka hikain ka. Mainit pa naman ang panahon ngayon. Nag-aalala na sabi ni Evelyn at pinunasan niya ang pawis sa noo at pisngi ng binata. Pero namumula ang muka at nahihiya na umatras siya palayo nang ma-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Patawad,
Na-carried away ako. It's okay. Nagustuhan ko ang ginawa mo. Pwede bang ulitin mo? Nanunukso na request ni Anthony habang nakatitig ito sa mga mata niya. Ayaw ko po. Nakakahiya. Nakatingin si JM. Baka isipin niya na malandi ako. Inaakit kita. Namumula ang pisngi at nanginginig ang labi sa hiya na sagot niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Dahil ang importante sa akin ang nararamdaman ko at kasiyahan mo. Pero teka, bakit iniisip mo si JM? Gusto mo ba siya? Salubong ang kilay na tanong ni Anthony. Ano? Hindi Ayaw ko pang mag-asawa. Marami pa akong pangarap na gustong abutin. Tsaka, simpleng lalaki na masipag ang gusto ko. Ayaw ko sa lalaking expensive kasi baka hindi kami magkasundo at baka hindi niya magustuhan ng pamilya ko. Honest na sagot niya. So, ayaw mo sa akin? Binabasted mo ko? Tisk, ang saklap naman ng love story natin. Di pa nga ako nag-I love you sa'yo. Busted na agad. Medyo malungkot na angal ni Anthony at dahan-dahan itong kumindat. Sir, tumigil ka. Hindi bagay sa'yo maging kingkoy. Nagpipigil ng ngiti na sabi niya. Oo na, pangit na ako sa paningin mo at mahina. Anyway, pumunta ka sa opisina ni Mama. Kakausapin ka raw niya. Kinakabahan na tumango si Evelyn at marahan siya naglakad papunta sa opisina ni Senyora dahil bihira ito makipag-usap sa katulong. Nag-aatubili siyang kumatok. Come in! Sigaw ni Senyora. Kumakabog ang dibdib na pinihit niya ang doorknob. Magandang hapon po. Magalang na bati niya at marahan siyang yumuko. Maupo ka. Casual na utos ni Senyora. Ano pong iuutos mo? Wala. Makikipagkwentuhan ako sa'yo kaya kita pinatawag. Casual na sagot nito. Tungkol pa saan? Kinakabahan na tanong ni Evelyn kasi iniisip niya na baka galit sa senyora dahil sa malaking halaga na ginastos ni Anthony sa kanyang pamilya. Tungkol sa mga pangarap mo. Kung kailan ka mag-aasawa? Kung hanggang kailan ka mananatili dito sa mansyon? I want to know about your personal plan. Kumunot ang noo ni Evelyn matapos niyang marinig ang mga katanungan ni Senyora at kalmado siyang sumagot. Wala po sa vocabulary ko ang mag-asawa dahil gusto kong makaipon, makapag-aral, matulungan ang mga kapatid ko at magkaroon ng sariling negosyo. Magtatrabaho po ako ng maayos dito sa mansyon para matupad ko lahat ng mga pangarap ko. Nakakatuwa ka, Evelyn. Hindi ka makasarili. Pero imposibleng matupad lahat ng mga pangarap mo dahil overbali ka. Araw-araw kailangan ng pamilya mo ng pera. Hindi biro ang responsibilidad na nakaatang sa balikat mo dahil ikaw ang tumatayong padre de pamilya. Paano ka makakaahon sa kahirapan kung mananatili ka rito sa mansyon bilang katulong? Malumaning na paliwanag ni Senyora. Pero para yung matalas na punyal na dahan-dahang bumaon sa puso at isip ni Evelyn, kaya siya ay yumuko upang pigilan ang pagtulo ng kanyang luha at para maitago ang pamumula ng kanyang ilong. Iha, are you okay? Galit ka ba dahil sa sinabi ko? Nag-aalala na tanong nito. Hindi po ako galit. Kasi totoo po lahat ng sinabi mo. Medyo masakit pa sa dibdib kasi baon na ako sa utang. At kailangan ko pang bumali ulit pambili ng pagkain at gamot ni Papa. Nakayuko na sagot ni Evelyn. Hindi niya kayang tignan si Senyora dahil makikita nito ang luha niya. Naiintindihan ko ang sitwasyon at nararamdaman mo, Iha. Sige, umiyak ka para mawala ang paninikip ng dibdib mo. Promise, hindi kita huhusgahan. Malambing na sagot ni Senyora at nilapitan nito si Evelyn. Hinimas ito ang likod ng dalaga at pinigyan ng tissue. Maraming salamat po, Senyora. Nahihiya na wika niya. Walang anuman, pero may business proposal ako sa'yo. Ha?
Gulat na bulala si Evelyn. Ano pong business proposal? Sinabi sa akin ni Anthony na mahal ka niya at gusto kanyang pakasalan dahil pinatitibok mo raw ng mabilis ang kanyang puso at sanay ka na sa ugali niya. Totoo po ba na sinabi sa'yo ni Anthony na mahal niya ako? Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Puro pang-aasar at sermon ang ginagawa niya. Namumula ang muka at nahihiya na paliwanag ng dalaga. Kasi manhid ka, iha. Hindi mo nakikita ang magagandang bagay na ginagawa sa'yo ni Anthony dahil palagi mong iniisip na amo siya. Gusto ka pakasalan ng anak ko pero meron akong kondisyon. Kailangan mo mag-aral para makatulong ka sa negosyo. Bibigyan ko ng negosyo ang pamilya mo para magkaroon sila ng source of income dahil hindi ako papayag na everyday sila humingi sa iyo ng pera. Prangka na paliwanag ni Senyora. Naiintindihan ko po, pero masyado pa akong bata para mag-asawa. Hindi pa po ako handa na pakasalan si Anthony. Honest na sagot ni Evelyn dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi madali maging housewife. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, iha. Magdesisyon ka pagka-graduate mo ng college, pero hindi ka dapat magkaroon ng kasintahan at bawal ka makipag-flirt sa ibang lalaki. Ikakasal kayo ni Anthony kapag handa ka na. Strict na paliwanag ni Senyora. Salamat po sa pag-unawa. Pangako po, hindi ko sasayangin ang tiwala at opportunity na ibinigay mo sa akin. Nakangiti na sagot ni Evelyn. You're welcome, iha. Pagbutihin mong pag-aaral, ipapa-enroll kita mamaya at aasikasuhin ko ang bahay at sari-sari store na ibibigay ko sa pamilya mo. Maraming salamat po, Senyora. Hulog ka ng langit. Umiiyak sa tuwa na pasasalamat ni Evelyn. Walang anuman. Bumalik ka na sa swimming pool, iha. Aasikasuhin mo muna si Anthony. Sumisinghot na tumango si Evelyn at dahan-dahan siyang lumabas sa opisina. Nakasalubong niya si Anthony sa hallway. Eve, why are you crying? Pinagalitan ka ba ni Mama? Nag-aalala na tanong nito at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata at pisngi. Umiiyak ako kasi sinabi ni Senyora na mahal mo ako, na gusto mo kong pakasalan at bibigyan niya ng negosyo at bahay ang pamilya ko. Sobrang saya ko ngayon, Anton, dahil tinupad mo lahat ng pangarap ko. Plus bonus, ang gwapo mo, malambing na sagot ni Evelyn. So, gwapong Genie lang ako sa paningin mo, pero hindi mo ako mahal? Nagtatampo na tanong nito. Sus, ang bilis mo magtampo. Hindi ka Genie, ikaw ang godfather ko dahil ang dami mong regalo na ibinigay sa akin. Nakatitig sa mga mata ni Anthony na sambit ng dalaga. Nope. I'm not your godfather dahil hindi kita inaanak. Mas gusto ko na anakan ka. Mas masarap yon. Nakasmirk na bulong ng binata at bigla niyang hinalikan sa pisngi si Eve. Tiyang sigero? Lumayo ka nga. Baka makita tayo ni Senyora. Nahihiya na bulong ng dalaga. Ngayon ko pa nahiya. Si Mama mismo nagsabi sa'yo na pakakasalan kita. Ngirit na sagot nito. Che, hindi pa ako pumapayag. Matagal pa bago tayo ikasal. Mag-aral muna ako. Okay lang. Ang importante, mahal kita. Akin ka. Ako ang pakakasalan mo. Namumungay ang mga mata na sagot ni Anthony at malambing na hinalikan si Eve sa noo. Dumaloy ang init sa balat ng dalaga papunta sa kanyang puso. Damang-dama niya na totoo at dalisay ang pag-ibig ng binata. Sumigla ang puso ni Anthony nang hindi pumalag si Eve at sumandal ito sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang dalaga at paulit-ulit na hinalikan sa ulo. Anton, tama na. Mang-aamoy lawi ang buhok ko. Nangaasar na reklamo ni Eve. Tumawa ng malakas ang binata at magka-holding hands sa pumunta sila sa pool. Sumipol at tumawa si JM nang makita sila. Why are you laughing, cousin? Malumanay na tanong ni Anthony. Dahil tama ang hinala ko na may relasyon kayong dalawa.
Kaya nagsaselos ka kanina. Nakangisi na sagot ni JM. Baliw ka talaga, cousin. Nakangiti na sagot ni Anthony at nag-appear pa sila. May 31, 2022. Ngayong araw, ang graduation day ni Evelyn. Pinangaralan siya bilang summa cum laude. Si Anthony at Mama Vina ang umakyat sa stage para magsapit ng award. Sobrang saya ng dalaga dahil nagbunga ang kanyang pagsisikap habang nagtatrabaho siya bilang personal maid ni Anthony. Hindi madali ang buhay. Walang shortcut sa pagyaman, pero mapapabilis ang proseso kapag tunay na tao at may malasakit sa kapwa ang makakasama mo. Emosyonal na bumaba sila sa stage. Sinalubong sila ng mahigpit na yakap ni Senyora Ana. Congratulations, Evelyn. Proud na proud ako sa iyo. Nakangiti na bati nito. Maraming salamat po sa lahat. Kayo po ang naging tulay para maabot ko ang mga pangarap ko. You're welcome, Iha. Palagi mong tatandaan na ikaw ang gumawa ng kapalaran mo. Nagsikap ka na mabuti para mapayabong ang tulong na ibinigay ko sa iyo. Anyway, tama na ang drama. Umalis na tayo para makapag-celebrate. Excited na wika ni Senyora. Tumango si Evelyn bago sila sumakay ng kotse. Si Anthony ang nag-drive papunta sa low-rent restaurant. Pagkarating sa restaurant, binuksan ni Anthony ang pinto ng kotse. Pinauna nito si Senyora at Mama Vina bumaba. Nahuli si Evelyn, inalalayon siya ng binata na parang prinsesa. Ano ba? Nakakahiya. Lumayo ka ng kaunti. Mahina na bulong niya. Ayaw ko lumayo sa tabi mo, Eve. Dahil ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang makagraduate ka para makapagpakasal na tayo. Malambing na sagot ni Anthony habang dahan-dahan siyang hinihila papunta sa lanay na puno ng iba't ibang bulaklak. Tumugtog ang orkestra, na buhay ang mga ilaw na hugis puso na makarating sila sa gitna ng lanay. Kumakabog ang dibdib na pinagmasdan ni Evelyn ang dahan-dahan na pagluhod ni Anthony sa kanyang harapan. Eve, will you marry me? Malambing na tanong ng binata habang binubuksan nito ang kahon ng mamahaling singsing. Of course, 1,000% pakakasalan kita. Pakakasalan kita dahil mahal kita noon pa man. Nanunubig ang mga mata na sagot ang dalaga. Thank you, wifey, for accepting me bilang asawa mo. Nag-public proposal ako ngayon para ipaalam sa mga tao na ikaw ang babaeng mahal ko, na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mula sa puso na sagot ni Anthony at isinuot sa daliri niya ang singsing. Thank you so much, Anton. Bagay sa daliri ko ang singsing dahil bigay mo. In love na sagot ni Eve. Andaya! Thank you at Anton lang? Walang kiss, I love you at honey bunch sa tawag? Nakatulis ang nguso na pagrereklamo nito. Obvious sa gusto ng kiss. Mamaya na ang kiss, honey. Ang daming tao eh. Nakakahiya. Mahinang bulong niya. Wifey, mahiyain ka talaga. Nakangiti na sabi ni Anthony at bigla siyang hinalikan sa gilid ng lapi. Kinikilig na sumigaw si Senyora at buo niyang pamilya na kanina pa nakatambay sa restaurant. Honey, ang pilyo mo talaga. Pumasok na tayo sa loob. Kanina pa sila gutom. Sus, gusto mo lang makawala sa yakap ko. Kunwari nagtatampo ni sabi ni Anthony pero marahan siyang ni inakay papasok sa loob ng restaurant. Congratulations mga anak! Excited na kami ni Balae sa kasal ninyo. Tuwang-tuwa na saad ni Senyora. Thank you so much po sa approval, ma'am. Nahihiya na sagot ni Evelyn. Iha, simula ngayon, mama na ang itawag mo sa akin. Official na ang relasyon ninyo ni Anthony. Kaya dapat lang na ituring kita bilang anak ko na babae. Mula sa puso na paliwanag ni Senyora. Excited siya at masaya sa susunod na kabanata ng buhay ni Evelyn at Anthony. Ni minsan hindi siya nakaramdam ng pagtutol dahil alam niya na mabuting tao ang dalaga.
Ma, marami salamat sa pagmamahal at suporta. Susuklian ka namin ng maraming apo. Nakabungis-ngis na sagot ni Anthony. Nako, anak, puro kabiro. 2 apo sapat na sa akin. Huwag kayo magparami ng anak. Mahirap pag-alaga at mahirap ang buhay. Umupo na kayo, kakain na tayo. Casual na payo ni Senyora. Masaya silang nagsalo-salo. Kapayapaan at pag-ibig ang nakaukit sa kanilang puso. Kaya magaan ang kanilang buhay. Maayos na ang buhay ng pamilya ni Evelyn ngayon. 4 na taon na si Antoinette. Magaling na ang papa niya pero nakaupo pa rin sa wheelchair at nag-aaral ang kanyang mga kapatid. Mahirap at malungkot ang kanyang buhay noon pero hindi siya sumuko. Nagsikap siya, nanalig sa taas at sinuklian ng kabutihan ng kanyang amo. Kaya nagbunga ang kanyang pagsisikap. At dito na nga po nagtatapos ang ating magandang istorya. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.